Hello po mga kalisiner, ako po si Ate Luan, ang iyong tagapaghatid ng mga magagandang kwento. Bago po natin simulan ang kwento, huwag po natin kalimutan mag-subscribe at mag-like sa ating mismong YouTube channel. Maagang umaga pa lamang, hindi pa lubos na sumikat ang araw. Sa loob ng malawak na bahay na gawa sa kahoy at kawayan, makikita si Lita na gising na. Abala siya sa paglilinis ng sahig gamit ang walis tingting. Pag-aayos ng mga unan at paghanda ng tubig, biglang bumukas ang pinto ng silid at lumabas si Aling Marta na nakakunot na ang noo bago pa man makapagsalita. Lita! Nasaan ka ba? Ilang beses na kitang tinatawag mula pa kanina. Kaya ba ang tahimik ng bahay? Natutulog ka pa rin sa oras na ito? Mabilis na tumayo at yumuko ng magalang si Lita. Nandito na po ako, Tiyahin Marta. Pasensya na po, hindi ko po narinig agad dahil maingay po ang mga ibon at puno sa labas at abala po ako sa pagwawalis ng bakuran. Lumapit at tiningnan ang paligid ng masusi ni Aling Marta. Maingay ang ibon? At ano itong ginagawa mo? Ang sahig ay parang may alikabok pa rin. Ang mga bintana ay may bahid ng hamog. Ang mga paso naman ay hindi maayos ang pagkakaayos. Hindi mo ba alam kung paano dapat ayusin ang isang bahay? Ilang taon ka na rito, wala ka pa rin natutunan? Napayuko na lang si Lita. Sinubukan ko pong linisin ng maigi, Tiyahin. Baka po sa paglipas ng oras ay muling dumapo ang alikabok. Agad ko po itong lilinisin ulit. Umupo sa malaking upuan at huminga ng malalim na parang naiinis si Aling Marta. Laging may dahilan, laging may rasyon. Nung namatay ang iyong ama at ina, inampun kita kahit wala akong obligasyon sa iyo. Pinakain kita, binihisan, at pinatira sa maayos na bahay. Ito bang isusukli mo sa kabutihang ipinakita ko? Ang pagiging pabaya at walang malasakit? May luhang nangingilid sa mata ni Lita pagkatapos sabihin ng kanyang tiyahin yun. Hindi ko po makakalimutan ang kabutihan ninyo. Ginagawa ko po ang lahat ng aking makakaya, higit pa sa hinihingi ninyo. Gising po ako bago sumikat ang araw at natutulog po. Pagkatapos ng hating gabi, huwag po siya nang isipin na pabaya ako. Tumawa ng mapanghamak si Aling Marta kay Lita. Ginagawa mo ang lahat? Kung ginagawa mo ang lahat, bakit laging may kulang? Bakit hindi ko maramdaman ang ginagawa? Bakit hindi ko maramdaman ang ginhawa? Dahil kulang sa puso ang inyong ginagawa. Ang trabaho ay hindi lang ginagawa gamit ang kamay, kundi dapat galing sa kalooban, pero sa iyo, parang pilit lang. Dumaan si Mang Berto sa bakuran, dala ang mga ani mula sa taniman. Magandang umaga po, Aling Marta. Ito po ang mga gulay at prutas na inani namin kaninang madaling araw. Sariwa pa po ito. Kinuha ang mga ito at tiningnan ng masama. Sariwa? Tignan mo itong mga kamatis. May maliliit na butas at parang malalata na. Ang mga saging naman ay kulang sa paghinog. Mang Berto, binabayaran kita ng maayos, pero ito ang binabalik mo sa akin? Gusto mo bang sayangin ang pira ko? Pasensya na po, Aling Marta. Ang mga kamatis po ay kinakain ng maliliit na insekto. Kahit nilagyan na namin ng proteksyon, ang mga saging naman po ay kailangan pang ilagay sa madilim na lugar para mahinog ng tama. Walang masama po sa kalidad nito. Huwag mo akong lokohin. Alam ko ang nangyayari. Baka ibibinta mo ang mga magaganda at mga sira ay binigay mo sa akin. Mula ngayon, doble ang pagsisisayat ko sa inyong mga dala. Kung may makita pa akong mali, huwag ka nang babalik dito. Umalis si Mang Berto na umiling at nalulungkot. Nang nakaalis ito, hinarap ulit ni Marta si Lita. Nakita mo yon? Lahat ng tao sa paligid ko ay nagsisikap na lokohin ako.
Kaya kailangan kong maging mahigpit at matigas ang puso, kundi uubusin nila ang yaman ko. Ngayon, bilisan mo. Magluto ka ng almusal, gusto ko ng mainit na kape, malutong na pritong isda, at malambot na kanin. Kung hindi pasok sa panlasa ko, huwag ka nang kakain ngayong tanghali. Opo, tiyahin, susundin ko po. Lumipas ang ilang oras matapos kumain, nagpasya si Aling Marta na pumunta sa sentro ng baryo upang mamili kasama niya si Lita na may dalang malaking bayong. Magandang araw po, Aling Marta. Ano po ang maibigay ko sa inyo ngayon? Kailangan ko ng 5 kilong bigas, 2 kilong asukal, 3 bote ng mantika, at 1 dakot ng tuyong isda. Siguraduhin mong sariyo at maganda ang kalidad niyan, ha? Kinuha ang mga hinihingi at tinimbang ng maayos. Ito po, kabubuan ay 100 ng kalampung piso lang po. Kinuha ang mga paninda at tinimbang ulit gamit ang sarili niyang kamay. 100 at walang po? Ang mahal naman. Noong nakaraang linggo ay 105 po ang halaga nito. Bakit biglang tumaas ng ganito kalaki? Sinamantala mo lang ba ang mga suki mo? Hindi po, Aling Marta. Dumating ang balita na tumaas ang presyo sa pamilihan sa bayan. Lahat po ng tindahan dito ay nagtaas din. Hindi lang po sa inyo ito. Huwag mo akong bulahin. Matagal na akong mamimili dito. Kilala ko ang takbo ng presyo. Kung hindi mo ibababa sa dating halaga, sasabihin ko sa lahat ng tao na sa baryo na mandaraya ka at nagbibinta ng mahal. Makikita natin kung may bibili pa sa iyo. Sige po, Aling Marta, ibigay ko na po sa halagang gusto niyo. Huwag na po kayong magalit. Paglabas nila sa tindahan, nakasalubong nila si Mang Karding na galing sa bukid. Magandang hapon po, Aling Marta. Mabuti naman at magsigla ka pa rin. Masigla? Paano ko magiging masigla kung ang mga tao sa paligid ko ay puro manloloko? Ang tindera ay nagtataas ng presyo, ang mga magsasaka ay nagbibigay ng masamang ani, at ang aking sariling pamangkin ay parang walang alam sa trabaho. Marta, huwag mo nang husgahan agad ang lahat. Minsan, ang mga pangyayari ay hindi kontrolado ng mga tao. Ang pagiging mahinahon ay makakatulong upang hindi lumaki ang gulo. At ikaw naman, Kardeng, ano ang alam mo sa pamumuhay? Ikaw ay magsasaka lang. Ang isip ay nasa lupa lang. Huwag mo akong turuan kung paano pamuhay. Alam ko ang tama para sa akin. Kung ayaw mong makarinig ng masama, umalis ka sa harap ko. Napailing na lang si Mang Karding at dumaan sa kabilang daan. Pag uwi sa bahay, muling nagsimula ang pagpupuna ni Marta. Lita! Bakit ang dumi ng mga halaman sa bakuran? Ang mga dahon may dumi ng langaw. Ang mga bato sa daanan ay hindi maayos. Ang pagkakaayos, ang labahan naman ay puno ng basang damit ay na hindi mo sinampay. Nilinis ko po ang mga dahon kaninang umaga. Tiyahin, baka po may dumapo ulit na insekto. Ang mga bato naman po ay inayos ko. Baka natanggal ng daanan ng mga alagang manok. Ang mga damit naman po ay natuyo pa po ng kaunti. Laging dahilan. Dahil sa kapabayaan mo, kailangan kong ulitin ang pagpapaalala. Parang sila na akong plakan sa aking bibig. Mula ngayon, maghakot ka ng 2 sako ng tubig mula sa balon ng dulo ng baryo. Maglilinis ka ng buong bakuran at magluluto ka ng hapunan bago sumapit ang takip silim. Kung hindi mo matapos, huwag kang kakain at huwag kang matulog. Pumasok si Lita sa kanyang munting silid sa likod sa bahay. Pagkatapos ng lahat ng gawain, umupo siya sa sulok, yumakap sa kanyang mga tuhod at umiyak ng tahimik. Ang kanyang mga kamay ay magaspang na sa pagtatrabaho. Ang kanyang katawan ay nanghihina, ngunit higit sa lahat ay ang kanyang puso na puno na lungkot. Diyos ko, kailan po matatapos ang paghihirap na ito? Ginagawa ko po ang lahat ng aking makakaya, pero parang laging may mali sa paningin niya.
Ayaw ko po siyang iwan dahil siya lang ang natitira kong kamag-anak. Pero unti-unti ko na pong nararamdaman na uubos ang aking lakas at pag-asa. Kung mayroon lang po akong magawa para buksan ang kanyang puso at isipan. Naalala niya ang mga kwento ng mga kapitbahay tungkol kay Aling Rosa, ang matandang nakatira sa dulo ng gubat. Sinabing may kakayahan itong tumulong sa mga problemang hindi kayang ayusin ng karaniwang paraan. Nang gabihin na at mahimbing nang natutulog si Aling Marta, tahimik na isinuot ni Lita ang kanyang lumang damit at lumabas ng bahay. Naglakad siya halos kalahating oras sa daan puno ng puno at halaman hanggang marating ang isang maliit na bahay na napaligiran ng iba't ibang uri ng halamang gamot. Kumatok siya ng mahina ngunit may lakas na loob. Mula sa loob, mahinahon ang boses ni Aling Rosa. Pumasok ka, iha. Alam kong darating ka. Ang iyong pagdurusa ay matagal ko nang nararamdaman sa hangin. Pumasok si Lita at nakita ang matandang nakaupo sa tabi ng munting ilaw ng langis. Ang mga mata nito ay tila nakakita ng higit pa sa nakikita ng karaniwang tao. Magandang gabi po, Aling Rosa. Ako po si Lita, pamangkin ni Aling Marta. Ngumiti ng bahagya. Kilala kita. At alam ko rin kung bakit ka naririto. Ang bigat sa iyong dibdib ay parang bato na dala mo sa mahabang panahon. Ang ugali ng inyong tiyahin ay kilala din lang sa baryong ito. Kundi hanggang sa mga kalapit na lugar. Totoo po ang sinabi ninyo. Hindi ko na po kaya. Araw-araw po akong sinisiyagawan, pinapagalitan, at pinaparamdam na wala akong halaga. Kahit anong gagawin ko, laging may mali. Ayaw ko po siyang saktan o gumanti. Gusto ko lang po na magbago siya. Gusto ko pong mararamdaman niya kung paano ang pakiramdam ng mapagod, humingi ng tulong, at maunawaan ang damdamin ng iba. Tumango at kinuha ang isang tuyong dahon mula sa mesa ni Aling Marta. Ang galit ay pagmamataas ay parang lason na unang pumapasok sa puso ng taong may dalang nito bago magkasakit sa iba. Ang iyong tiyahin ay mayaman sa ari-arian ngunit ang kanyang puso ay tuyo at walang buhay. Mayroon po bang paraan para buksan ang kanyang isipan? Tumayo at pumunta sa isang estante na puno ng mga ugat at dahon si Aling Rosa. May isang ritual na tinatawag na salamin ng katotohanan. Hindi ito sumpang nakakamatay o pumapatay ng kaluluwa. Ito ay magpapakita lamang sa kanya ng epekto ng kanyang sariling ugali. Ano po ang mangyayari kapag iniwan ko ito? Kapag isinagawa mo ito ng may tapat na hangarin, ang taong may pusong matigas at puno ng galit ay mararamdaman ang bigat ng kanyang mga kasalanan. Siya ay mabilis na magtanda. Ang kanyang balat ay kukulubot, ang buhok ay mapuputi. Ang lakas ay mawawala at siya ay magiging mahina na kailangan ng tulong ng iba. Sa ganitong paraan, mararamdaman niya kung paano ang buhay kapag wala siyang kapangyarihan mag-utos at manakit. Makakasama po ba ito ng tuluyan? Hindi. Tandaan mo ito ng mabuti. Ang epekto ay mananatili lamang habang ang kanyang puso ay mananatiling matigas. Sa sandaling siya ay magsisi, magpakumbaba at humingi ng tawad ng tapat, unting-unting babalik ang kanyang lakas at anyo. Ito ay aral, hindi parusa. Ang kapangyarihan ay nasa kanyang sariling pagbabago. Matapos ang mahabang pagpapaliwanag, ibinigay ni Aling Rosa ang kanyang kailangang gamitin.
mga tuyong dahon, ugat, puno at isang puting tila na tinuturo niya ang mga salita sasabihin at ang tamang oras ng pagsasagawa. Gawin mo ito kapag siya ay mahimbing na natutulog. Ang tandaan, gawin ito ng may malinis na puso, hindi sa galit kundi sa pag-asa na magiging mabuti pa siya. Salamat po, Aling Rosa. Gagawin ko po ito para sa kanyang ikakabuti. Kinagabihan ng malalim na ang gabi ay tahimik na ang buong baryo. Dahan-dahan pumasok si Lita sa silid ni Aling Marta. Mahimbing na natutulog ang kanyang tiyahin. Isinigawa niya ang ritual ayon sa itinuro. Pinaglagyan ang mga halaman sa paligid ng kama. Ibinulong ang mga salitang itinuro at nagdasal ng tapat. Pagkatapos tahimik siyang umalis at bumalik sa kanyang silid. Pagsikat ng araw, biglang gumising ang buong bahay dahil sa isang malakas na sigaw na puno ng takot at galit. Diyos ko! Tulong! Anong nangyari sa akin? Lita! Lita! Halika rito agad! Tumakbo si Lita, papasok sa silid. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng tunay na gulat. Bagaman alam niya ang mangyayari, ang kanyang nakita ay parang isang pangitain. Ang dating mukha ni Aling Marta na makinis, matigas at puno ng lakas at napalitan ng malalim na kulubot na tila inukit ng panahon sa loob ng isang gabi. Ang kanyang buhok na itim at makapal ay naging puro puti at manipis na parang hibla sa sapot. Ang kanyang mga kamay ay naging kulubot, manipis at mahina. Ang kanyang katawan na dating matipuno ay lumiit at humina, kahit hindi na siya maigalaw ng maayos. Ang kanyang mga paa at braso, mula sa itsurang 50 anyos, siya ay naging parang 90 taong gulang na, matanda sa loob lamang ng isang gabi. Nagpanggap na nanginginig si Lita dahil sa nakita niya kay Aling Marta. Tiyahin Marta, ano po ang nangyari sa inyo? Kanina pa po kayo maayos bago matulog. Hinawakan ang kanyang mukha ang mga braso ng paulit-ulit ni Aling Marta. Hindi ko alam. Pagmulat ko ng aking mata, ganito na ako. Ang lakas ko at wala na. Hindi ko maaangat ang aking sarili. Ang aking mga buto ay parang tinutusok ng karayom. Anong sakit ang dumapo sa akin? Dahil sa lakas ng sigaw, mabilis na dumating ang mga kapitbahay. Sina Aling Nina, Mang Carding, Aling Ising at Mang Berto. Nang makita nila ang itsura ni Marta, napahawak sila sa kanilang mga bibig sa gulat. Marta, Diyos ko, totoo ito? Kahapon nakakapaglakad ka pa ng mabilis. Nakakapagbuhat at ng mabibigat at malakas ang boses mo. Ngayon ay parang matanda na sa katandaan. Hindi ito karaniwang na sakit. Ang pagbabago ay masyadong mabilis para maging dulot lamang ng karamdaman. Huwag kayong tumayo lang diyan, tumingin sa akin. Tulungan niyo ako. Dalhin niyo ako sa pinakamagaling na manggagamot. Gumawa kayo ng paraan para bumalik ang lakas ko. Kung hindi, pananagutan ko kayo. Marta, kahit ganyan ka na, ang busis mo ay pareho pa rin. Hindi mo pa rin tinatanggal ang pagiging masungit. Paano ka gamutin kung ang puso mo ay nanatiling mainit ang ulo? Dinala nila siya ng manggagamot sa bayan. Ngunit matapos suriin, sinabi nito sa walang makitang sakit o karamdaman ang katawan ni Marta. Ang kanyang puso, baga at mga laman loob ay maayos. Ngunit lakas at anyo ay parang sa isang napakatandang tao. Sa paglipas ng mga araw, lalong nararamdaman ni Marta ang hirap ng buhay. Hindi na siya makabangon ng kusa. Kailangan ng tulong sa pagluto, pagkain, paglalakad,
Ang dating buhay na puno ng pag-uutos ay napalitan ng paghingi ng pabor sa iba. Lita, pakidampot ang baso ng tubig. Dahan-dahan lang, hindi ko na kayang humawak ng maayos. Heto po, tiyahin, ingat po kayo. Tumingin kay Lita ng matagal, may halong pagtataka si Aling Marta. Lita, bakit hindi ka pa rin umalis? Matapos ang lahat ng masasakit na salita, ang pananakit at ang paghihirap ko sa iyo, bakit ka pa rin nananatili dito sa tabi ko? Kaya po ang pamilya ko, tiyahin. Kahit anong mangyari, hindi ko po kayo iiwan at hindi baka po ito ay paraan ng may kapal para may pagtanto sa iyo. Lumipas ang 2 linggo. Sa bawat araw na lumipas, mas lalong nararamdaman ni Marta ang bigat ng kanyang kalagayan. Nakita niya ang pag-iwas ng ibang tao dahil naalala niya ang kanyang dating ugali, ngunit naroon pa rin si Lita na walang pagod na nag-aalaga. Isang hapon, habang pinapainom siya ni Lita ng maligamgam na sabaw, nagsalita si Marta ng mahina, walang galit at puno ng pagsisisi. Lita, pwede ba akong humingi ng tawad sa iyo? Nagulat at napatingin si Lita kay Aling Marta. Ano po ang sinasabi ninyo, tiyahin? Totoo ang sinabi ko. Sa loob ng mahabang panahon, naging masama ako sa iyo. Inisip ko noon na ang pagiging matigas at palaban ay tanda ng lakas at karapatan ko. Akala kong magpapakita ako ng mahinaan, aapakan ako ng mga tao, kaya pinalaki ko ang aking boses, pinaghinaan ko ang loob ng iba, at ipinaramdam kong ako ang mas makapangyarihan. Nakikinig ng tahimik habang tumutulo ang luha ni Lita. Ngayon ako ang nasa ganitong kalagayan, naintindihan ko na ang katotohanan. Ang tunay na lakas ay wala sa pagsigaw o pagmataas. Ang tunay na lakas ay nasa puso, kayang magpatawad, maging mabuti at magpakumbaba. Ang galit na dala ko sa loob ng naramdaman ko ay siya palang kumakain sa aking lakas at kabataan. Ang pagtanda ko ay hindi lang panlabas sa anyo, kundi dulot ng bigat ng kasalanan at masamang ugali na dala ko sa loob. Tumulo ang luha ng mga mata ni Aling Marta. Alam ko sa aking puso na hindi simpleng sakit ito, ay parusa ng aking sariling mga ginagawa, at tinatanggap ko ito ng buong puso. Pasensya na, Lita, sa lahat ng sakit na idinulot ko sa iyo. Pasensya na sa lahat ng aking mga salitang nananakit. Kinabukasan, tinawag ni Marta ang lahat ng kapitbahay sa kanyang bakuran. Kahit nahihirapan, nagsalita siya ng malakas at tapat. Mga kapitbahay, nais kong humingi ng tawad sa inyong lahat. Sa loob ng maraming taon, naging masungit ako, mahilig makipagtalo at walang pakundangan sa damdamin ng iba. Inisip ko noon na tama ang aking ginagawa, pero ngayon ay nakikita ko ang aking malaking pagkakamali. Sana ay mapatawad ninyo ako at bigyan ng pagkakataong magbago. Nagpalakpakan ang mga tao at lumapit upang yakapin siya. Ang galit at pag-iwas ay napalitan ng awa at pagtanggap. Sa paglipas ng ilang linggo, ng tapat na pagsisisi at mabuting pag-uugali, unti-unting may napapansing pagbabago kay Aling Marta. Ang kanyang mga kulubot at hindi tuluyang nawala, ngunit ang kanyang mukha ay nagkaroon ng kapayapaan at kislap ng buhay. Ang kanyang lakas ay unti-unting bumalik, hindi na kasing lakas ng dati, ngunit sapat na upang makalakad ng maayos at makagawa ng mga simpleng gawain. Bumisita si Aling Rosa sa kanilang bahay. Nakikita ko ang liwanag sa iyong mga mata, Marta. Ang bigat na dala mo ay unti-unti nang nawawala. Ang ritual ay nagsilbi lamang na salamin upang makita mo ang inyong sarili.
Ngunit ang tunay na lunas ay ang inyong sariling pagbabago at pagsisisi. Salamat po sa aral, Aling Rosa. Ang salamat sa iyo, Lita. Kung hindi dahil sa iyong walang sawang pag-alaga at kabutihan, baka hindi ko narating ang pagbabagong ito. Mula ngayon, ikaw ang hindi na basta pamangkin ko, kundi tunay na anak sa aking puso. Mula noon, naging payapa at masaya ang kanilang tahanan. Si Aling Marta ay naging mabait, mapagbigay at laging handang tumulong sa sinuman. Ang dating palayaw na palaaway na tiyahin ay napalitan ng paggalang at pagmamahal ng buong baryo. Sa sarili, habang nakatingin sa payapang paligid ni Lita, nagsalita siya sa kanyang isip. Ang galit ay nagpapahina at nagpapatanda, ngunit ang kabutihan ng pagpapatawad at pagbabago nagbigay ng tunay na buhay at kapayapaan.